Tumulak na patungong South Korea si Pangulong Bongbong Marcos para sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC Summit. Dito inaasahan ang mahalagang pagpupulong ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Para sa Update Live, mula sa Mandaluyong nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, pakipaliwanag mo nga sa amin gaano kahalaga itong pagdalo ni Pangulong Marcos dyan sa APEC Summit. Importante itong pagdalo sa APEC Summit ni Pangulong Bongbong Marcos, Ruth, dahil dito babantayan yung magiging pag-uusap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping dahil kung ano man ang mapagkasunduan ng dalawang leader na alam natin na leader ng dalawang may pinakamalalaking ekonomiya sa buong mundo, pihadong makakaapekto rin ito sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Alas 12:45 ngayong hapon ang lumipad patungo sa South Korea si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa APEC Summit. Sa kanyang departure speech, binigyang diin ng Pangulo na tuloy ang laban kontra korupsyon. Importante raw kasi ang isang transparent government para matiyak ang paglago ng ekonomiya. Sabi ng Pangulo, para tiyakin na nagagastos ng tama ang bawat sentimo ng pondo, tiniyak ng DPWH na naka-realign sa totoong market prices ang mga proyekto at babawasan ng hanggang 50% ang gastusin para rito. Pero hindi raw ibig sabihin na bababa na rin ang kalidad ng mga proyekto. Tatapyasin lang nila ang katiwalian sa gobyerno. Aniya, hindi lang limitado sa DPWH ang hakbang na ito. Babawasan na rin ang gastos sa farm-to-market roads, irigasyon, silid-aralan at ospital para sa 2026. Susundan na rin ang ibang kagawaran ang DPWH kabilang ang DepEd, DA, DILG, DOH at DOTR yung ganitong klase ng pricing system. Ang pondong matitipid mula rito gagamitin pantustos sa kabuhayan ng pamilyang Pilipino. Sabi pa ng Pangulo, iba ang APEC meeting na ito kumpara sa mga nakakaraan dahil mag-uusap ang Amerika at China na dalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ano man daw ang mapagkasunduan dito ng dalawang bansa, makakaapekto sa kalakalan sa buong mundo. Narito ang sinabi ni Pangulong Marcos. Those will certainly color everything that we will be talking about in this APEC because the agreements or the arrangements that are made between two of the largest economies in the world will certainly affect every single citizen of the world. Ruth, nakatakda na magtalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa APEC CEO Summit dyan sa South Korea. Haharapin din niya ang iba't ibang mga negosyante dyan para hikayatin na mag-invest dito sa Pilipinas at ang ating Filipino community sa unang pagkakataon dyan sa Busan. Itinakda naman bilang mga caretakers sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sonny Agara at DAR Secretary Estrella habang nasa South Korea ang Pangulo. Ruth? Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.